Oops! Tama na. Itigil mo na ang iyong mga kinakain dahil sinusunog ito ang iyong atay kapag lagi mo itong kinakain sa mga matataas na tulad nito. Welcome back sa aking channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living ang ka-healthiest, guys. Organic living evergreen content kung saan merong napakahalagang information kung saan ang mga tao ay gusto nila araw-araw ay may natutunan sila. May natutunan sila ng magandang informasyon para sa kanilang karunungan o para sa ating kalusugan. Guys, so narito naman ang aking hahatid sa inyo ay ito ay napakahalaga. Ito yung evergreen content na hindi siya mapapanis, no? Hindi siya magluluma, hindi siya mag-expire, no? Araw-araw, oras-oras, habang buhay ay tinatangkilik ito ng mga tao upang meron silang guide para sa kanilang kalusugan. So narito, huwag natin patumpik-tumpik. Pagdating sa kalusugan, huwag na natin patagalin, huwag natin patumpik-tumpik, diretsahan na tayo. So narito, sinusunog mo ang atay mo kapag lagi kang kumakain ng mga matataas ng mga tulad nito. So, ano ba yun? Number 1, fruit juice, no? Fruit juice, natural, pero puno pala ng fructose. No? Ano yung fruit juice pala? Kahit mga natural o original yan sila, wala silang halo ng mga artificial. Pero ang mga prutas na yan na ginagawa mong fruit juice ay puno pala ng fructose. Yung four seasons juice, buko juice sa Tetra Pak, o kahit yung 100% natural na juice sa tindahan, iniisip natin healthy ito dahil galing sa prutas, no? Pero ito ang hindi natin alam. Kapag kinain mo ang buong prutas, may fiber na nagpapabagal ng absorption ng sugar. Kapag juice na, wala ng fiber, no? Fructose na lang ang natitira, no? At ang fructose ay hindi tulad ng ibang sugar, direkta itong papunta sa atay para i-process. At kapag sobra na, ini-store ng atay bilang taba. Agay, delikado pala, no? Akala natin na porkit prutas, walang halong artificial, ay healthy, no? Healthy sila at maraming vitamina na makukuha natin, pero hindi pala tama, no? Pag ganung proseso ang ginagawa mo, na halos ginigiling mo na, halos kinain mo na, marami palang fructose. Hindi pala maganda sa atay natin yung marami tayong nakakain fructose na galing sa sugar. Ang gawin mo na lang, kumain ng buong prutas kaysa uminom ng juice, no? Kumain lang ng buong prutas kaysa uminom ng juice. Kung juice talaga, freshly squeezed at walang dagdag na asukal at limitahan sa maliit na baso lamang. Okay lang mag-inom ng juice na original juice o natural juice basta walang halong sugar, pero limitahan kahit isang baso, maliit lang baso lamang, wag sobra. Kasi marami pala ang fructose niyan kahit original sila ng mga prutas, no? So yun guys, napakahalaga pala nitong information na ito kasi hindi pala lahat ng prutas ay healthy, you know, may nakuhang magandang dulot sa ating atay, hindi pala, no? Kasi ang fructose nakakasira pala sa ating atay. Number 2, flavored yogurt, no? Flavored yogurt, akala mo probiotic, puno pala ng sugar. Ayan, yung 'di ba, marami nagsasabi na yung yogurt nakaka-diet, nakaka-sexy, yung pala hindi pala. Kasi akala mo pa ba ito pero puno pala ng sugar. Kasi merong yogurt na matatamis, 'di ba? So may halong sugar 'yun. Yung mga yogurt na may fruit flavor, ayun. Yung mga sugar na may fruit flavor, may kulay at masarap.
Ayun, now I know. Ititigil ko na itong mga yogurt nito na may mga fruit flavor. Hindi pala maganda. Iniisip natin healthy ito dahil yogurt. Ay, Diyos ko. Now I know na, no? Yung mga may mga flavored pala, hindi pala yun maganda. Nakakala natin ay masustansya, pero nakakasama pala sa ating atay, no? Ang plain yogurt ay talagang okay. Okay para sa katawan. Yung yogurt, di ba, nakikita nyo na parang yung sa cup, na parang may seal sa loob. The plain lang talaga, wala siyang flavor. Maganda yun sa ating katawan, no? Pero yung flavored version, pero yung flavored version, tingnan mo ang level. Madalas ay 20 to 30 grams of sugar per serving. Halos katumbas na iyon ng isang can ng soda. Agay, delikado. Ang labis na sugar ay napupunta sa atay at nagko-contribute sa fatty liver. Ayun. Nasusobrahan ng asukal sa araw-araw tulad ng mga yung mga sugar na kung nagtitimpla tayo ng kape na masyadong matamis. Tapos yung mga yogurt na may mga iba't ibang flavor na may kulay na matamis, yun ay 20 to 30 grams pala. Ang per serving pala yun ay nakakasira sa ating, napupunta sa, nagko-contribute ng fatty liver, no? Ang gawin na lang, plain yogurt na lang. Tapos dagdagan ng sariwang prutas kung gusto mong may tamis. Mas maganda daw, mas mainam yung plain yogurt. Tapos kung gusto mo may lasa o mananam, haluan mo ng prutas. Yung prutas na tulad ng mangga, ganun, papaya, yun, mangga na hinog, no? And then, number 3, sinangag na kanin, laging nasa almusal. Ayun. Dati talaga mahilig every tuwing agahan. Nung hindi pa ako nagre-research, hindi pa ako nagbablog, talaga mahilig sa sinangag na kanin itong mag-ama ko. Pero nung nalaman ko na, nakakasaan na may magandang masamang maidulot pala sa ating kalusugan, yun ay tinigil na namin, no? Tinigil na kasi ang asawa ko, may naramdaman na siya sa kanyang fatty liver, no? Hindi masama ang kanin, no? Sinangag na kanin, laging nasa almusal, laging sobra. Hindi masama ang kanin, pero ang refined white rice ay mabilis na na-convert ng katawan sa glucose. At kapag sobra ng glucose na hindi nagagamit, ang atay ang nag-convert nito sa taba. Okay. Oo nga, kasi yung rice, di ba, matamis, tapos sinangag mo pa, may halong mantika, ay syempre nagko-combine ng mantika at saka yung white rice, ayun, ay nakakabigay ng hindi maganda sa ating atay, no? Nakakasira, kawawa naman. Doon, nagkakaroon tayo ng updo sa atay, mga gano'n tulad ng, may alam ako ng ganong klaseng sakit, no? So, ang problema, wait lang po. Ang problema, yung sinangag pa, may mantika pa, o di ba? Hindi ako nagkakawas. Doon pala sa una pa na pagbasa ko, alam ko na. Ang problema, yung sinangag pa, may mantika pa, may toyo pa, at may asin pa. Oh, agay. May taba pa sa atay, filter sa sa kidney pa. Ayun, yung asin at toyo. Nako, hindi yun maganda. Mas nakakasira sa ating kalusugan ng mga ganong pagluluto at ganong bagay, no? Tapos, malaking serving pa. Ayun, malaking serving, marami kang kinakain, halos 3 tasa, 4 na tasa ang nauubos. Araw-araw pa yan. 3 times a day pa yan. O, di ba? Naalala ko tuloy dati, nagsasaing lang ako ng bagong saing, tapos pag nababahaw na sinasangag ko, no? Noon, dahil hindi ko pa alam, hindi pa ako nag-research, hindi pa ako vlogger dito. Pero dahil alam ko na vlogger, nag-research na ako, tinigil na namin, no? So, ang gawin na lang, bawasan ang serving size, o subukang mag-shift kahit minsan sa brown rice. Yung brown rice kasi walang walang sugar,
hindi siya nakakapagbigay fat kahit maraming kainin mo nun, hindi ka talaga maapektuhan kasi brown rice yun. May kamahalan lang, alamang. Subukang mag-shift kahit minsan sa brown rice o oats, ano? Minsan nag-oats ako, yung plain lang, no? Mas mabagal ang sugar release nito. Yes, kasi yung brown rice walang sugar, yun pati yung oats, no? So, yun guys, iwasan natin ang sinangag bawat araw na halos 3 times a day pa ang kain, no? At pang-apat, banana Q at kamote Q, prutas at gulay naman ito, no? Yung mahilig, masarap talaga yung kamote Q sa banana Q, aminin ko napakasarap. Yun nga lang, marami asukal at mamantikain, no? Kahit ano pang mo niya, kahit salain mo pa yan, meron pa rin yung oil o mantika sa loob niya, no? Sa loob ng kamote Q at saka banana Q, no? Oo, saging at kamote ay healthy sa sarili nila. Pero kapag nilubog sa mantika, di ba? Ay nako, natatawa na lang ako kasi doon pa lang sa unang basa ko, unang bigkas ko pa lang, paliwanag na. Alam ko na kung ano ang kinalabasan talaga kapag kamote Q at banana Q, no? Healthy sila yung kamote Q at saging. Yung saging at kamote is healthy kapag nilaga mo lang ito in-steam. Pero kapag prinito mo na ang pangalan na banana Q, kamote Q, talagang nilulubog yan. Deep fry talaga yan sa mantika. Nilubog sa mantika at nilagyan ng brown sugar, nagta-transform ito sa ating atay. Ayan, kasi ang atay natin ay nagsasala ng, yung doon natin nagsasala yan. Tapos kapag mapagod na yun sila sa pag-filter, nagkakaka-diferensya ng ating atay, no? Kawawa naman, no? So, ang brown sugar caramelized na pinapalutong sa langis ay concentrated na fructose at fat na sabay-sabay na napunta sa atay. Ano? At dahil masarap at mura, madali itong kainin ng marami. Masarap nga, mura nga, pero lubog sa mantika, tadtad ng mantika at asukal, ayan ay nakakasama sa ating atay, no? Concentrated na fructose na pupunta sa ating atay, no? So, iwas-iwas din sa pagkain ng mga mamantikain pagkain tulad ng banana Q, kamote Q, no? So, ang gawin na lang, lutuin ang saging o kamote ng hindi prito. Pwede nyo i-steam o nilaga, kamote at saka saging. Masarap yan. Yan lagi ginagawa ko kasi sabi ko, iniisip ko laging makakatipid at saka yung mister ko hindi talaga kumakain yun ng saging kapag prito. Gusto niya talaga nilaga. Kasi alam na niya kasi na masama yun sa ating kalusugan, no? Saging o kamote na hindi prito, i-bake, i-steam, o boil. Diba? Tulad ng sinabi ko, i-steam, nilaga, o boil. Same nutrients, walang dagdag sa stress sa atay. Diba? Same nutrients, hindi siya nakaka-stress sa ating atay kasi hindi na mahirapan sa pag-filter ng ating atay kasi natural, no? Natural, walang oil, walang mantika. So, yun na lang ang gawin nyo. I-boil nyo lang, steam, yun. Masarap yung kainin, masustansya pa, hindi papayat pa kayo at lulusog pa ang inyong atay. So, number 5, instant oatmeal na may flavor. Akala mo heart healthy. Yung mga oatmeal pala guys na may mga flavor ay hindi pala maganda sa ating kalusugan sa ating atay. Nakakasama pala yun sa ating atay. Sinasabing oatmeal, masustansya na siya, nakakapayat nga pero delikado naman sa ating atay, no? So, ang gawin na lang, yung mga oatmeal na apple, cinnamon, brown sugar, o honey flavored na sachet, iniisip natin heart healthy ito dahil oatmeal. Ang plain oatmeal ay talagang bagaling, pero yung instant flavor version ay puno ng added sugar at artificial flavorings, no? Diba? So, mas maganda pala kumain ng oatmeal, guys, kapag plain flavor lang siya, wala siyang mga kulay, wala siyang mga flavor, kasi may mga artificial flavoring yon. So, mas maganda, plain na lang, no?
yung healthy na oatmeal mo ay halos katumbas na ng isang serving ng cereal, no? Na isang oatmeal na cereal, katumbas ng isang cereal yun ay nakakasama sa ating kalusugan. So, mas maganda pala talaga na plain lang. Madalas ako bumibili talaga ng plain, no? Meron kaming kamag-anak sa Amerika, nag-order ako ng, sabi ko, oatmeal. So, pinapili niya ako kung ano, may flavor ba o wala. Sabi ko, plain lang. Kasi alam ko na nga, yung mga may mga flavor ay nakakasama sa ating atay. So, gawin na lang plain oats, tapos ikaw na magdagdag ng saging, walnuts o konting honey, mas healthy, mas kontrolado ang sugar. So, ang gawin mo, oatmeal na lang na plain. So, nasa sayo na ako. Ang ginagawa ko, oatmeal lang siya, plain lang siya, binabasa ko lang siya ng kunting ng mainit na tubig, tapos kunting kunting gatas, no? Yun lang talaga. Minsan nga walang gatas eh. Tapos, pinch of sugar na kunti lang yun. Walang gatas. Ano lang talaga siya. Tinitiis ko na ganun lang yung lasa niya kasi gusto kong healthy o gusto kong pumayat. O, di ba? Gusto kong maging healthy ang aking atay, ang aking puso, ang aking kalusugan, ang aking buong katawan na gusto kong maging healthy. So, yun. Number 6, dried mangga at dried fruit, prutas pa rin naman. Yun, di ba, yung mga pasalubong natin sa ating mga kamag-anak kapag tayo pumupunta ng Cebu, di ba, sabihin, iha, pabili naman ng pasalubong naman ng dried mango, di ba, masarap yan. Kapag umuwi ako galing Cebu, yan palagi pasalubong ko sa kanila, no? Pero hindi pala yan maganda, guys. Nakakasama pala yan sa ating kalusugan. Ayo. So, ito ang favorite pasalubong. Natatawa ko, guys, kasi lahat ng talaga nagtutugma talaga. Mga research ko, hindi ko pa nabasa. Sa unang tanong pa lang sa mga research ko, hindi ko pa nabasa yung mga binigay dito na siguro naman habang nagsusulat, hindi ko naman na-memorize yan kasi ang dami-dami naman ang words. So, sa una pa lang sa mga tinutukoy pang dinabagay, alam ko na yung kung ano ang gusto labasan, no? Ito ang favorite pasalubong at merienda ng marami. Ay, oo, galing na prutas. Pero kapag dried linggo, mga dried fruits, dinadaan yan sa mga proseso. Malaki ang fructose niyan. Pinoproseso niya, nakakasama sa ating kalusugan. Nagkakaroon ng malakas ang fructose at nakakasama sa ating kalala yung mga high blood kasi mga process yan sila, no? Okay. Pero kapag dried na, nawala na ang tubig. Kapag concentrated na ang sugar, madalas ay may dagdag pang sugar sa processing. O, di ba? Pag mga processing food talaga, tulad ng dried mango, binibilad. Siyempre, pag nabibilad na yan, natatanggal na yung tamis at tanggal na yung mga katas nila, ay magiging matabang na. So, ang ginagawa para manamis-tamis, dinadagdagan nila ng asukal. So, lalo na pag mga processed food naman yan, nakakasama din sa ating kalusugan, mas tataas ang ating high blood yan, no? Yung ating high blood pressure natin yan, no? Mas nakakataas kasi mga processed food yan sila. So, yun. Madalas ay at mas madaling kainin ng marami dahil maliit lang. Yun nga. Gusto nila kasi masarap daw, tapos gusto ng marami kasi maliliit lang, diba, in-slice na. So, hindi nila alam na hindi pala yun masustansya. Nakakasama pala yun sa ating kalusugan. Sa isang maliit na pack na dried mango ay pwedeng katumbas ng sugar content ng 3 hanggang sa 4 na sariwang mangga. Agay, napaka-delikado pala. Mas maganda talaga fresh na lang, no? Fresh, tapos yung natural na lang talaga. Wag na kayo magpasalubong ng dried mango na yan kasi nakakasira sa ating atay at nakakataas pa ng dugo, no?
sariwang mangga lahat napupunta sa atay, ano? So, gawin na lang kumain ng sariwang mangga o sariwang prutas. Kung dried fruit talaga, tingnan ang level at piliin yung walang dagdag na asukal at limitahan ang serving. Okay lang kumain ng mga dried fruits, basta tingnan nyo kung ilan ang serving at tingnan nyo na walang dagdag sugar, no? So, pang-pito, soft drinks na zero sugar o diet safe na raw. Porque soft drinks na nga may process pa rin yan, no? So, porque nakalagay doon zero sugar, hindi pa rin yan healthy kasi processed yan kahit nakalagay doon zero sugar, pero manamis-namis pa rin. Iniisip ng marami kapag zero sugar o zero diet na ang soda, okay na ito para sa atay. No, hindi pa rin yan healthy kasi processed pa rin yan. Hindi ganun kasimple. Ang artificial sweetener sa diet sodas ay may studies na nagpapakita na nakaapekto rin sa gut, bacteria at insulin response, di ba? At iilan sa mga ito ay may preliminary evidence, no? Bago yan nagagawa nilang produkto na gano'n, lahat yan, dinadaan nila yan sa masusing proseso, no? Pinag-aralan yan. So, hindi mo talaga sinasabi na healthy yan kasi proseso yan napapakita sa nakaka-apekto rin sa gut bacteria at insulin response at ang ilan na sa mga ito ay may preliminary evidence ng liver stress kapag regular na iniinom. Ayan. Kapag lagi daw kayong umiinom nito, nakaka-stress sa ating atay. No? Wag na naman. Kawawa naman ang atay natin. Kapag hindi pa conclusive ang science, pero hindi rin ito safe na parang tubig. Yan, di ba minsan karamihan, may mga Pinoy rin na hindi sila nakakain kung walang mga ganyan na soft drinks. Kasi yan daw ang pinakatubig nila. Hindi nila alam, hindi pala yan safe, no? Ang gawin na lang, tubig na ang sweetened tea, o tubig or unsweetened tea o sparkling water kung gusto mo ng may fish sa pakiramdam. Okay? So, yun na lang ang gawin mo. Ipalit mo dun sa zero coke na yun, sa mga soft drinks na yun, zero, number 8, peanut butter na commercial. Protein naman no? Yung mga peanut butter na processed food pa rin yan. Ang natural na peanut butter, yung basta peanuts lang ang ingredients, ay talagang okay. Tulad na lang yung peanut butter kasi may halong maraming sugar yan, no? Kaya matatamis sila kasi maraming asukal yan sila na hinahalo, no? Yung natural lang talagang peanut butter lang talaga na walang halo, yan ay okay, no? Pero yung commercial peanut butter na may dagdag na sugar, hydrogenated oil at salt. Ang hydrogenated oil ay trans fat yan, no? Isa sa pinakadirektang nakasunog ng atay. Ayan. Kaya lang masarap siya at murang-mura pa. Hindi naman mura yung peanut butter, ang mahal nga Mahal pa, nakakasira pa sa ating atay. Sa sugar pa lang, tapos yung peanut butter, mamantikain. So, napakadelikado sa ating atay. Gawin na lang hanapin ang peanut butter na no added sugar, no? Okay lang kumain ng peanut butter, basta tingnan mo doon no added sugar, no hydrogenated oil, ang level. O yung basta peanuts lang ang ingredients. Walang sugar, diba? Yan ay safe na safe. Yes. Number 9, energy drinks at sport drinks para sa active lifestyle kunuhay, no? Katulad ng Gatorade, Powerade at iba pang sport drinks, Cobra, kung ano pa man yan, Sting, yan, napakadelikado yun sa ating kalusugan. Isa pang sport drinks, design ito para sa mga athletes na nag-ehersisyo ng matagal at matindi pa sa regular na naglakad lang pa po sa opisina. Ito ay basically colored sugar water. Ayan, napakadelikado ng Gatorade na yan.
Pero alam niyo, kapag nagtatay-tay yung mga binata ko, yan yung na-recommend ko sa kanila na uminom ng Gatorade tapos parisa ng Skyflex, effective siya. Effective talaga ang Gatorade, nawawala na yung pagtatay-tay nila. Pero hindi to is safe sa ating atay. Yun lang siguro na inom nila minsanan lang naman kasi hindi naman sila araw-araw nagtatay. Minsanan lang naman yun. Pero yung araw-araw kayong umiinom ng Gatorade o ano pa man dyan ng mga sports drinks, naku, tigilan nyo na yan kasi kawawa yung atay nyo, napapagod sa pag-filter ang inyong atay, no? Ang energy drinks naman ay pinagsama-sama ang caffeine at sugar, at iba pang compounds na lahat ay nagbibigay ng load sa atay. Ayan. All of yung artificial flavor, sugar, caffeine, lahat nagsama-sama dyan. Tapos iniinom nyo yan, kawawa sa pag-filter ang ating atay, no? Ang gawin na lang para sa regular na activity, tubig na lang talaga kailangan kung nag-exercise ng mahigit 1 oras, saka lang relevant ang sport drinks, no? Kapag nag-exercise talaga kayo, nagbabike o ano kayo dyan, kung anong klaseng exercise naman yan, magbaon na lang kayo ng tubig. Nagbibigay pa yan ng magandang kalusugan sa ating katawan. Number 10, condiments, toyo, ketchup, sweet chili sauce. Ayan, ako mahilig yung mga anak ko niyan, ketchup, yung mga maanghang na manamis-tamis, lalong bunso ko, delikado pala yan. Hindi natin naisip ang condiments bilang pagkain, side effect lang nila sa ating isip, pero tingnan mo, commercial ketchup ay puno ng high fructose, corn syrup, sweet chili sauce ay halos kalahati ay sugar. At bottled toyo na may miso at sugar ay sodium at sugar combined. Ayan, delikado. Now I know. Lahat ng ito ay paiiwasin ko ng aking mga anak. Kapag ginagamit mo ito, halos sa bawat kain na iipon ng sugar at sodium load ng lahat ay dumadaan sa atay. Now I know, talaga ititigil ko na ito, no? Lalo na yung bunso ko kasi mahilig sa mga kumakain ng itlog, mahilig sa sausawan. Ang gawin na lang, gumamit ng mas kaunti o hanapin ang version na no added sugar o gumawa ng sariling sausawan, kalamansi, toyo at sili, simple lang at malusog pa at masarap pa. So, yun lang guys, salamat sa pakikinig ng aking video ito. So, sana may natutunan kayo sa magandang informasyon sa video ito. Napakahalaga, no? Para talaga ang ating atay ay isa yan sa napakahalaga sa ating kalusugan sa ating body kasi sila yung nag-filter ng mga kinakain natin. Yung updo sa atay natin, yun. Kapag na-stress yan, nako, masisira yan. So guys, yun lang. Salamat sa panonood and then kung bago yan, paki-subscribe naman at pa-like, pa-comment sa video ito. So yun lang.